Ini napakawalan ng Panginoon. Kasi talagang araw-araw, oras-oras, may lakas para sa atin. Amen. Praise God! So, ngayon po, pag-aaralan natin, mayroon pa akong katanungan sa inyo. Sino po yung nakakakilala kay Jesus? Amen. Taas ko yung kamay. Nakakakilala kay Jesus. Anong apelido na ito? Christ. Kristo Jesus. Marami kapag kahit sa kapulota, kahit sa labas, kahit sa kalsada, pag tinanong mo, kilala mo si Jesus, anong sagot? Kilala. Siguro wala naman katang hindi nakakilala sa kanya. Kahit yung Jesus na yung pag-ibahan lang, kilala pa rin nila. So, pag-aaralan natin, chapter 1, who is Jesus Christ? Sino po si Jesus Christ? Pagkakakilala po ninyo. Okay, tapos na katabi mo, tanongin mo kung sino si Jesus sa kanya. Who is Jesus? Sino pa naman sa'yo? Doon pa lang sa kung nagbabasa tayo ng Bible, nabasa natin yung Bible, doon pa lang sa Old Testament, hindi pa siya pinapanganak, meron ng propesiya tungkol sa kanya. No? Na sinulat sa aklat po ng Isaiah chapter 9, verse 6. Sino po yung nainig ito? Meron po doon sa labas. Bibili po yan. Mamaya yung bayad. Wala pong bayad yan. Lahat ay libre, pinagkaloob sa atin para sa ating ikalato. Isaiah chapter 9 verse 6. Minsan kinakanta natin ito. For unto us a child is born. Doon pa lang sa Old Testament. Sa panahon ni Isaiah, Prophet Isaiah, meron ng propesiya na magkakaroon ng isang bata. Bata ay panganganak. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Kapayapaan para sa lahat. No? Doon pa lang, ay naliwanag na sabi doon ni Isaiah, may panganganak ng isang bata na tatawagin ninyong Wonderful Counselor, Mighty Wonderful, or Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Then in Matthew chapter 6, verse 16, verse 15 to 16, sabi dito, noong tinanong ni Jesus yung kanyang apostol, sabi niya, but what about you? He asked, who do you say I am? And Simon Peter answered to him, sabi niya, you are the Christ, the Son of the living God. So doon pa sa Isaiah hanggang sa Matthew ay magkarugtong-tugtong na. Ang sabi doon, ipanganganak ang isang bata na tatawagin Wonderful Counselor, Mighty God, and the Everlasting Father, and Prince, Prinsipe ng kapayapaan. So kapag ikaw ay may Kristo ka sa puso mo, hindi ka matitinag sa isang bagay. Sa problema, sa pagsubok, hindi ka matatakot kapag meron kang kapayapaan sa puso mo, sa isipan mo. Naalala ko nung last Sunday, yung Bible study namin, kapag yung tanong, kapag ikaw ay merong problema,
una mong naiisip? Ikaw ba? Tanungin mo ang katabi mo. Kapag may problema, ano una mong naiisip? Si God. Prayer. God. Yun. Kapag may problema lagi, no? Pagka ikaw may Kristo sa buhay, kapag may problema ka, mayroong parating na pagsubok sa iyo, una mong sasabihin, mag-pray ako. Teka lang, hindi mo kaya ko. But in reality, sa realidad na nakikita natin sa mundo ito, kapag ka may problema, ang una mo agad iniisip, ano ang gagawin ko? Ngayong ba, bayarin, bills, wala ka pang pera ng ano, malapit na yung due date. Wow, bukas na. Bukas ang due date. Kaya anong una mong, real talk. Real talk, Ang una mong iniisip, o unang iniisip ng tao, saan kaya ako mamumukan? Saan kaya ako manghihirap? Punta kaya ako kay ganito? Punta kaya ako kay ganun? Para mangyari. Dapat iniisip natin as Christian, meron ng, o tinanggap na natin si Jesus, kaya nga sabi dito, tatawagin siyang Prince of Peace. Kapag may Kristo ka na sa puso mo, sa buhay mo, meron ka ng kapayapaan. Dahil nasa iyo na si Kristo. Hindi ka na problema, hindi ka na matatakot. Ang una mo dapat gagawin is kausapin siya. Lord, lumuhod ka, pray. Pray to God. Mabigyan ka ng lakas kung pagsubok man yan, kung problema man yan. Bigyan ka ng lakas, katatagan sa buhay na harapin ng pagsubok na yan. Hindi yung maligali, katatakot, ano nangyayari sa mundo? Ikakagera na, tataas na naman yung taas na kasi yung gasolina. Diba? Paunti-unti, sabi ko nga sa balita, unti-unti tayong tinutorture. No? At hindi pa natin alam kung hanggang kailan matatapos yung tiyera. Ngunit, sabi doon, huwag kayong matitinang sapagkat sa huling araw, yung mga signs na yan, ay kita natin ngayon. That is, kapag totoo na nagbabasa ka ng Bible, nagbasa mo na yung Bible, yung Book of Revelation, nandun na makikita mo. No? Magkakaroon ng away, bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. At sa ngayon, sa panahon natin ngayon, yan ay nangyayari. At lagi ng noon pa man, nangyayari. Sabi nila, lagi na lang nag-aaway yung Israel at Iran. Actually, hindi lang ngayon yan. Matagal na panahon. Old Testament pa lang, nag-aaway naman sila. No? Yung Persia, yung Israel. Lagi na yung nag-aaway yan. Yan ay magkapatid. Kahit nga sa bahay natin magkapatid, nag-aaway din. Ay ang dalawang bansang yan ay magkapatid yan. Alam niyo ba kasi yan? Sa panahon ni Abraham, yan yung mga anak niya. Anak niya si Ismael at Isaac. So, doon pa lang, huwag na tayo magtaka na lagi na sila nag-aaway. Lagi huwag tayo matakot na nangyayari mga bagay na yan. Dahil yan ay pangitain na malapit na yung pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. Sabi nga ni Jesus dati, magkakaroon ng kagutom, sakit, pandemya, nagkaroon na ng pandemya. Di ba? Nagkaroon na yung away, gera, rumors of war, nagkaroon na ng World War I, World War II. At siguro, kung naman, pero hindi natin alam yung bukas, ang Diyos lang makakaalam.
Yung point dito is, noon pa man, the Old Testament ay nahayag na ang kapanganakan ni Jesus. At siya yung magiging isang tagapagligtas at tawagin siyang Prince of Peace. Kaya sabi ko kanina, kapag kayo ay may pagsubok sa buhay, problema sa buhay na kinakaharap, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, tumawag ka sa amin. Let us pray. Matthew chapter 14, verse 22 to 33. Immediately Jesus made the disciple get into the boat and go on ahead of him to the other side, while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up into the hills by himself to pray. Yun yung laging hindi na mawala sa buhay ni Jesus nung nandito sa lupa. Always siya nag-pray. Kapag siya na lang mag-isa, lagi niyang kinakausap yung tatay niya. Tayo kaya, kapag ka nag-iisa ka na lang, anong ginagawa mo? Pray. Kapag ka may spare time ka, anong ginagawa mo? Pray? Pray lang. Nasa ng Bible, tumutulong sa kapwa, tumutulong sa ating bahay. Si Jesus kasi, nasa lupa siya, kapag nag-iisa siya, nag-pray siya. Pinakausap niya yung tatay niya. So yun, dapat tayo, bilang isang mga Kristiyano, tinanggap si Jesus sa buhay natin, kausapin na natin siya. Sa araw-araw na buhay natin. Amen? After he had dismissed them, he went up into the hills by himself to pray. When evening came, he was there alone, but the boat was already considerable distance from land. Mas maganda siguro basahin natin sa hindi ko makita sa ano. Matthew chapter 14. Samahan niyo ako, no? Matthew chapter